Magandang gabi mga par. Video ulit tayo ngayon. Binago lang ako sa settings ko sa panggabi. Ginawa ko pala 1080p tapos 24 yung FPS. Tapos naka-flat yung color. Sharpness niya medium. Tapos may binago lang ako sa mga ISO niya. So yung ISO min 100 lang, pero yung ISO max yun yung binago ko kasi last video ko sa gabi masyadong mag-rainy, parang tuldok-tuldok na ewan. Kasi naka 1.6 yung ISO max ko. So ngayon 800 na to ngayon. Subukan natin. Hyper smooth naman. Last time naka-on lang, ngayon ginawa ko boost na. Malo kasi siya nung huling video ko sa gabi. Subukan natin to ngayon. Same pa rin, naka super view. Yun lang naman. Sana maging okay din yung kuha. Sundo ulit tayo ngayon kay Mrs. Mamaya pag-usapan natin yung about sa sniper ko. Kailan ko siya nakuha, ano yung dating motor ko. Okay, balikan ko kay mamaya. Tugas muna tayo mga par. Tugas tayo lang, regular lang. Hindi ako nagpi-premium. Mamaya kwento natin katapos. Ayan. At sina tayo mga par. Tugas ko na si Mrs. So yan nga, nasabi ko na lahat kanina kung ano yung mga binago ko. Pag-usapan natin naman ngayon ang Sniper 150 ko version 1. So nakuha ko tong Sniper 150 December 2022. Bili ko siya sa second hand lang. Grabe yung pagkuha ko nun. So bago ko siya nabili, may luma tayong motor dati, Mio Gravis naman, 2021 model. So tumagal na siya sa akin ng wala pa yata isang taon o mga isang taon lang. Yun yung pangahatid sundo ko rin kay Mrs. nun, Mio Gravis. Maganda naman siya, 125cc. Ito yung Mio Gravis, pakita ko sa inyo. Yan, yung motor ko dati. So nabenta ko siya ng Sabado, tapos hindi ako mapakali. Kinabukasan bumili ako ng Sniper. Yun din yung araw na yun. Maaga ko siya nabili. Pinick up ko ng hapon. Ay hindi, mga alas 2. So Pasig pa nga. Commute lang ako, layo. So ito dati yung Sniper nung nabili ko, diba? Kaya pa nung pauwi na ako kasi hindi talaga ako sanay mag-clutch. Sanay ako sa automatic na motor. Mga 4 times siguro ako namatayan ng makina nun dahil sa kakapihit ng clutch. Minsan pa nga yung clutch na dapat pero nagiging preno sa akin kasi di ba pag automatic lever dito sa harapan, itong nandito, preno naman sa scooter. Like dito sa Sniper, itong sa kanan, ito yung brake, front brake. Tapos ito naman sa kaliwa, ito yung clutch. Tagal ng bagan, siguro mga isang oras mahigit. Dahalo pa nun. Binubusinahan ako, ganito ganyan. Kasi wala, di talaga ako sanay sa clutch nun eh. Lakas lang ng loob. Pinilit ko lang yung sarili ko na automatic, tapos magka-clutch ka. Sinubukan ko lang. Ang ulit nga ng time na yun eh. Uwi ko nun, sobrang lakas pa ng ulan. Napakamalas nga. Basang sisiw ako. Kaya pag uwi ng bahay, tuwan-tuwa naman ako.
nilinisan ko agad. Chinek ko yung langis. Ang sabi, bagong change oil daw, pero wala stick. Parang isang taon yata hindi na change oil eh. So bakit sniper? Isa sa nagpahikayat sa akin na kumuha ng sniper, yung tropa ko, yung kasama ko ngayon. Pag nagmarilaki kami, yan, naka sniper 155 din kasi yun. Gagandahan din kasi malaki yung gulong, 120 by 70. Sarap naman, 90-80. So sakto din sa amin ni Mrs. Pagka sinusundo ko siya, lakas sumataw. Like sa Grabis doon, pag sinusundo ko siya, iyaw talaga eh. Malakas naman 125. Alam sa mga arangkada, puts pa rin to kasi manual ka na, di ba? Umpisa na para mag big bite na. Kasi once na nasanay ka talaga sa manual, small cc, displacement, talagang maning-maning na lang sa'yo yung mga malalaking motor eh. Alam mo na yung mga timing, lahat, ganyan. Ano naman yung mga nadagdag natin dito? Na ito nyo naman kanina, yung pinakita ko. Pagkabili ko dito, may tsura ng Sniper 150. Diba? Ay ito nyo naka-box sa gilid. Yung parang touring, parang naka-touring siya, adventure bike. May dalawang box, isang. Tapos ito din may box. Tapos naka shifter na. Shifter itong apakan natin. Tapos itong brake lever tsaka clutch. Yan yung mga kasama. Yung box ito dati ano to eh, aluminum pa. Sobrang bigat. So binenta ko yun. Itong box na to, bago na to. Plastic siya ng SEC, yung tinatawag na kryptonite, hard plastic. So sobrang gaan lang din, parang wala kang bit-bit sa likod. Siguro mga 6 months, 7 months may in-upgrade tayo sa motor natin. Una-una kong binili dito yung binili tayo ng sleeper clutch MVR1. Sa Shopee ko lang din nabili nun. Long ride kaya, tapos naka high speed. Ganda ng ano eh, walang dam pa eh. Tipong may engine brake pa rin naman, pero hindi gaano. Kaya pagka naka sleeper clutch talaga, alalay talaga sa preno. Kasi pag sinabing sleeper clutch, babawasan niya yung engine brake ng motor mo. Hindi naman totally na mawawala, talagang babawasan lang. Tapos next na binili ko dito, inner tube dito sa fork, yung harapan. Yung kumbaga pag sa bike, tinidor kong tawagin. Kasi napansin ko dati, pagkakuha ko siguro 1 month ko palang nagamit, itagas. Kaya napabili ulit ako sa Shopee din. Sulit kasi pag sa Shopee, mura. Tapos gagawin mo na lang, pag bumili ka sa Shopee, dalhin mo na lang sa shop, kabit mo sa kanila, bayad ka lang ng labor, makakamura ka pa. Kasi pag sa mismong shop ka bumili, wala kayong patong talaga yun. Yeah, bumili ako yun. Ano din siya, MVR1 din, inner tube. Tapos may kasama na siyang spring, yung dalawang spring din. Yun, next ko binili itong box sa likod. Dating aluminum box siya, binenta ko, bumili ako ng bago, plastic. So next ko naman binili itong upuan. Naka-camel back seat tayo ngayon. Dati kasi nung pagkakuha ko, di ba, naka racing seat. So masakit sa puwet pag long ride. Tapos sabi ni Mrs. nun, masakit sa puwet pag umakang ka siya kasi sobrang nipis eh. Napabili ako ganun. Tapos ngayon komportable naman masyado. Ngayon lahat na bili ko. Tapos change oil. Isa lang din ginagamit kong langis ngayon. Siguro nakatatlo na ako. Langis ng Petron 40 Sprint, yung HTP. Mura lang kasi, full synthetic na. Tapos naka MA2 API nya, ano yan, SN. Tama ba ako? Mga latest ngayon naka SN. Tapos sa gas naman, wala,
Dati premium ginagamit ko. Kaso may napapansin lang ako pag premium gas yung ginagamit ko. Masyado siyang, parang pansin ko nang nag-vibrate yung motor ko. Tapos parang laging gigil. Parang gustong ilabas yung power ng motor ba. Kasi yun nga, sabi nila pagka premium gas yung gagamitin mo, talagang malakas yung motor mo. Yun ang sabi nila. Okay, malakas din naman, kaso alam mo yung parang kapiranggot lang yung dagdag ng lakas. Tapos pansin ko rin sobrang init sa makina. Atid ko sundo ko si Mrs. Tapos pag uwi ng bahay, parang may alingaso yung init ng makina ko. Tapos parang sobrang umiingay ba, parang laging gigil. So dahil wala tayong manual, kasi nga second hand lang yung motor natin, research ako manual ng Sniper 150 version 1. So nakita ko dun nakalagay yung regular lang daw ipagas. Like sa ibang mga manual na may nakalagay na 91 or higher, pero sa Sniper 150 wala eh, 91 lang talaga. Ibig sabihin regular lang talaga. Pwede ka naman mag premium, mga 95 octane, pero sundin natin yung manual. Ayun, simula nun puro 91 octane na lang talaga ginagamit ko. Mahinahon pa, kalmado lang yung makina. Malapit na kami sa bahay. Upload lang tayo ng upload. Huwag nang kalimutan mag like, comment, and subscribe. Salamat mga par. This is me again, Juni Boy. Bye bye.